CEO Gabriel, ang mga babaeng ito ay may magandang asal at dalisay ang puso. Pakitingnan po muli. Lin Feng, nagiging kakaiba ang panlasa mo. May mga nakatagong motibo ang mga ito sa akin. Maghanap ka pa. Opo, Hello, tara milk tea. Walang taro, walang milk tea. Wala lang. Sino umorder? ikaw pala. Siya yan. Ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Victoria, ang buhay na demonyo. Sino ang nagpapasok ng delivery person? Palabasin siya. Hindi ako delivery person. Dito ako para sa interview. Nagkataon lang na may dinala akong order. Humihingi po ako ng paumanhin sa pagkakamot ng kotse ninyo kanina. Pumasok ako ngayon dahil itinulak ako ng tadhana. Pasensya na po, pahiran ko po iyan. Paano kung hubarin ninyo at ipadala ko sa dry cleaner? May alam akong magaling na dry cleaner malapit dito. Miss, sapat na ba ang paghawak mo? Ay nako, hindi nagpapalapit ang CEO sa mga babae. Oo, nung huling beses may babaeng humawak ng damit niya, pinalayas siya. CEO Gabriel, okay po ba kayo? Ayos lang. Ako lang ba? O malas ka sa boss namin? Wala nang magandang nangyayari tuwing nagkikita kami sa iyo. Wala na ako. Paano ako nakakos ng ganito kalaking gulo? Hindi lang kotse niya ang nakamot ko, binuhusan ko pa siya ng tubig. Talagang wala na ako ngayon. CEO Gabriel, alam ko pong mali ako. Ayaw ko pong pumunta sa Africa. Binangga niya ang kotse at nagpakaawa para makalusot, tapos lumuhod at nagmakaawa pagkatapos ng gulo. Nagtatrabaho ng part-time kahit saan, at pumupunta pa rito para sa interview. Magkano ba ang utang ng pamilya niya para ganun siya kadesperado kumita ng pera? Bihira ang ganyang pagpupursige. Siya na. Ano? Hired ka na. Hired? Hindi na ako kailangan pumunta sa Africa? Anong Africa? Simula ngayon, ikaw na ang asawa ng CEO. Panatilihing bukas ang phone mo do 24 oras. Makikipag-ugnayan ako sa iyo anumang oras. Hello, Reyna ng part-time na si Sofia handang maglingkod. Miss Sofia, gusto ni CEO Gabriel na pumunta ka sa gusali ng Gu Corporation. Pero may housekeeping job pa ako. 10,000 piso ang bayad. Ano? 10,000? Ipadala mo sa akin ang address. Bilis, bilis, bilis. Nasa loob si boss. Hmm, Tandaan mo ang sinabi ko sa iyo habang papunta tayo rito. magpanggap ka lang na asawa ng boss at alisin ang mga peste. Huwag kang mag-alala, professional ako dito. Gawin mong mabuti ang trabahong ito at lahat ng ito ay sa iyo. Huwag kang mag-alala. Miss Sofia, damit mo. Oh! Manood at matuto. Kuya Gabriel, pakiusap pansinin mo ako. Ang tagal mong hindi ako kasama. Sabi pa nga ni tita na dapat ayusin na natin ang lahat. Binibining Chloe, kasal na ako. Pakiusap, lumayo ka sa akin. Bukod sa akin, wala nang ibang babae sa paligid mo. Mawalang ka lang po. Sa pampublikong lugar, pakiusap, huwag mong guluhin ang asawa ko. Sino ka? Ako ang asawa niya. Sino ka? Bakit ka kumakapit sa asawa ko? Kailan nag-asawa si Kuya Gabriel eh? Hindi ko alam. Kung gayon, hindi ka naman pala mahalagang kaibigan. Kung hindi, bakit hindi ka niya sinabihan ng ganito kahalaga? Ako. Mahal, ang galing mo talaga. Bakit hindi mo sinabi kay ate ang tungkol sa kasal natin? Kuya Gabriel, inaapi ako. Palayasin mo siya. Hoy, intindihin mo, ang dapat palayasin dito ay ikaw. Lin Feng, level 1 alert, alisin ang hindi kailangan. Binibining Chloe, umalis na po. Binubuli mo ako. Sasabihin ko kay tita.
Ito ang prenuptial agreement. Ito ang isang buwang sahod. Ang asawang babae ay hindi dapat makialam sa pribadong buhay ng asawang lalaki. Dapat sumama ang asawang babae sa asawang lalaki sa mga family event. Sa panahon ng kontrata, ang buwan ng allowance ay 500,000. Kung sa tingin ni Miss Ai ay hindi sapat ito, maaari kayong magpahiwatig ng sarili ninyong presyo. Naku, sapat na yan! Ang dami ng pera, kailangan ko pang magsikap. Boss, pinirmahan ko na. Tara na. Saan? Sa Civil Affairs Bureau. Teka. Boss, may maliit akong hiling. Sabihin mo. Pwede mo bang i-photoshop ang picture sa marriage certificate? Kaya kong mag-photoshop. Bibigyan kita ng 20% na diskwento. Boss, 30% bawas, 40% bawas, 50% bawas. Hoy, boss. Mula ngayon, mag-asawa na tayo. Huwag kang mag-alala, boss. Sisikapin ko. Sa publiko, tawagin mo akong asawa. Sige, boss. Asawa. Alas 3 ng hapon, pupunta tayo sa bahay ng pamilya Gu para makita ang biyenan mo. Huwag kang mag-alala, boss. Tapos na ang misyon. Ito ang kotse na nakalaan para kay Gingu. Para sa akin to, boss. Talaga ka naman. Mababawas sa sahod mo. Di ayaw ko na. Ang ibig kong sabihin, kung tatawagin mo akong boss ulit, ibabawas ko sa sahod mo. Hindi yung kotse ang ibabawas sa sahod mo. Ang bilis niya tumakbo. Boss, sa tingin ko mabait ang bagong asawa. Bakit hindi mo na lang siya pakasalan ng totoo? Walang makakapalit sa kanya. Bilis, sundan mo ako. Nasugatan ka? Ayos lang ako. Huwag kang maingay. Ilalayo ko ang masasamang tao tapos tatakbo ka. Patuloy kang tumakbo. Hahanapin kita. Tandaan mo, tumakbo ka. Patuloy kang tumakbo. Hahanapin kita. Kayong dalawang bata, lumabas kayo. Masama kang tao. Hindi ka namin hahayaang mahuli kami. Sinabi ko nang tumakbo ka. Pakawalan mo ako. Nasaan yung isang bata? Masama kang tao. Sinabi mo na, hahanapin mo ako. Naghintay ako sa'yo ng 15 taon. Nasaan ka? Bayad na. Boss, eto na. Alam ko. Nung umutang ka, anong sabi mo? Tatakasan mo? Hindi namin inaasahan na maraming mangyayari. At saka, may sakit at may kapansanan sa pamilya namin. Kami talaga, pakiusap, bigyan niyo pa kami ng ilang araw. Walang pera? Wala ba kayong magandang anak? Hahanapan ko siya ng trabaho. Tiyak na babayaran niya yon. Wag mong galawin si Sofia. Ayaw? Eto na lang. Ang bunso ko ay bata pa, menor de edad siya. Hindi ikaw ang magpapasya niyan. Sino yan? Gusto mo ng pera, di ba? Tama na ba ito? Kung lulusob ka ulit sa bahay namin at aapiin ang nanay at kapatid ko, huwag kang magtaka kung bastusin kita. Bunso Sofia, lalo kang gumaganda. Sabihin ko sa'yo kung magtatrabaho ka sa nightclub. Garantisado kong mas malaki ang kikitain mo kaysa sa mga sideline. Oh. Ano pa ang hinihintay nyo? Kunin siya. Dali. Iniutos ng CEO, kailangan naming iuwi ng ligtas ang asawa ng CEO. Ma'am, narito kami para ihatid kayo ng ligtas pa uwi. Sakto ang dating mo. Tapos na ako rito, pwede na tayong umalis.
Sofia, maghintay ka, babalik ako. Tara. Ganun lang? Linfeng, okay ba si Sofia? Ayos ang asawa ng CEO pero ang iba baka hindi. Hindi ko na kayo ihahatid. Maghanda na, tara na. Okay. Sofia, sino ang mga taong ito? Mom, ito ang mga ipinadala ng boss ko. Huwag kang mag-alala. Nakahanap ako ng magandang trabaho. Kasama sa trabaho ko ang tirahan at pagkain. Napakaganda ng benefits. Sofia, sabihin mo ang totoo, kinakarga ka ba? Ma'am, anong sinasabi mo? Paano naman? Pumirma ako ng kontrata sa kanya. Huwag po kayong mag-alala tita, ang CEO namin ay lehitimong negosyante. Bakit kailangan mong lumipat? Ma'am, para sa trabaho lang ito. Huwag kang mag-alala. In advance ng boss ko ang sahod ko. Malapit na nating gawin ang operasyon. Ma'am, aalis na ako. Kasalanan ko na nahila kita pababa. Sige. Ingat ka dyan, Sofia. Sige, 500,000 kada buwan. Ma'am, ang uniform ng delivery. Salamat. Tita. Hindi mo alam kung paano ako tinatrato ni Kuya Gabriel at ng babaeng iyon. Tiangkian, huwag kang malungkot. Ipaglalaban ka ni tita. Ikaw ang magiging manugang na pinili ko. Hindi papayag si tita na apihin ka ng kahit sinong babae. Salamat, tita. Bumalik na si boss. Gabriel, anong nangyayari? Si Tiangkian ang tagapagmana ng pamilyang G. Siya ang babaeng pakakasalan mo. Paano mo naman ipinagtanggol ang ibang babae sa harap niya? Kuya Gabriel, magkasama tayong lumaki. Paano mo hinayaan na apihin ako ng babaeng ito? Hoy. Hindi ako kung sinong babae. Kay Gabriel ako. Asawa ako ni Gabriel. Kasal na kami. Totoo ang marriage certificate na ito, hahaha. Buti na lang, may tagapagmana na ang pamilya nating Gu. Tita, sinabi niyo po na magiging manugang niyo ako. Sofia, ang tagal na kitang hinintay. Hindi mo alam kung gaano ako katagal naghintay. Tita, malamang peke ang marriage certificate na ito. Malamang gumamit si Kuya Gabriel ng peke para lokohin kayo. Tiangkian, bakit andito ka pa? Tita, sinabi niyo na magiging asawa ako ni Kuya Gabriel. Kalimutan mo na yan kung sino ang mauna, siya ang mananalo. Umalis ka na. Gusto kong mas mapalapit sa manugang ko, hahaha. Ate Jang, ihatid niyo ang bisita palabas. Binibining Chloe, dito po ang daan. Sofia, malandi ka. Ang lakas ng loob mong nakawin ng akin. Maghintay ka lang. Boss, pwede ba akong matulog sa guest room? Ang tigas ng sahig na ito. Hindi. Pwede pumasok ang nanay ko kahit kailan. Bakit hindi ako pwedeng matulog sa kama? Kung matutulog ka sa kama, matatakot ako. Shh! Nanay mo. Halika rito. Ano? Kunwari. Ano na naman? Gumawa ka ng ingay. Anong klaseng ingay?
Yung ingay na ginagawa ng mag-asawa sa gabi. Nakuha ko na. Ganito? Dapat ba akong sumigaw pa ng ilang beses? Hindi. Mahal, ang galing mo talaga. Ganito? Saan mo natutunan ang mga linyang iyon? Dati akong stunt double sa mga set ng pelikula. Gumanap akong courtesan. Sinabi ng direktor na may talento ako. Boss, ano ang tingin mo sa improv ko kanina? Kwenta ba ito bilang special compensation? Hindi. Oh. Hoy, kasama ba ito sa overtime pay? Hating gabi na. Miss Ai, may iba ka pa bang iniisip bukod sa pera? Oo, iniisip ko rin ang maliliit na gold bars. Tumaas ng malaki ang presyo ng ginto. Matulog ka na. Huwag kang lumampas. Ang kuripot. Huwag kang matakot, nandito ako kasama mo. Bakit ang tagal mo? Hinihintay kita. Huwag kang matakot, makakahanap tayo ng paraan para makatakas. Malapit na tayong makasama sina tatay at nanay. Sofia. Pero ako, huwag tumakbo. Sofia. Wow, niyakap ko ang boss, hinawakan ang dibdib niya at ipinatong ang paa ko sa kanya. Ah! Boss, hindi ko sinasadya. Bawas sahod. Bakit? Paniligalig sa iyong superior. Boss, ang lambot kasi ng kama ninyong gu. Nakatulog ako ng mahimbing. Hilabahilo pa ako, kaya nangyari iyon. Tsaka ako pa ang mas lugi. Wala bang halaga ang pagkabirhen ko? Mahalaga naman pala. Ikaw. Maliligo ako, ligo. Ikaw. Ligo. Birhen pa ako, nakita mo lahat. Ako? Sofia, ang lakas ng palo mo. Wala, paano kung pabayaran niya ako? Kailangan mauna na ako. Hindi pa ako kasal. Unang halik ko iyon. Ako rin. Hoy, mas lugi ako. Nakita mo lahat sa akin. Ako. Hindi na ako makikipag-away sa iyo. Pwede mo ba akong bayaran?
Magkano? Inupahan ba kita para manloko? 3 milyon, di ba? Kunin mo. Sige, papatawarin na kita. Mahilig ako sa pera pero tama ang pinagkukunan ko. Dahil pinalo kita, quits na tayo. Parang nilandin niya ako. Oh. CEO Gabriel, merong pananghalian sa ilang araw. Inaanyayahan po kayo. Hindi sasama. Pero napakahalaga ng proyektong ito para sa kumpanya. Sigurado po ba kayo na hindi kayo sasama? Sabihan mo si Sofia, sasama siya sa akin. Sige. Maligayang pagdating sa pribadong banket ng Star Jewelry. Ngayon, isang mainit na palakpakan para sa mahalagang panauhin ng aming estratehikong kooperasyon sa Star Group G. Guting Joe at ang kanyang asawa. Si Genggu ba iyan? Ang ganda niya. Sino ang nagsabing probinsya na si Genggu? Sofia, probinsyana ka, huwag mong isipin na dahil naka-haute couture ka ay tunay ka ng Jiangaigu. Ako mismo ang pupunit sa peking balat mo. Ang daming desserts? Para magkasya sa damit na ito, pinagutom ako ng boss ng ilang araw. Hindi pa ako nakakain ng maayos. Ngayon, kakain ako ng mabuti. Tagal na nating hindi nagkita, Jizao. CEO Gabriel, kahanga-hanga pa rin kayo gaya ng dati. Inaabangan ko ang ating kooperasyon. Nabalitaan ko na sikat ang inyong high-end cosmetics. Dalhin ninyo si Genggu para subukan ang mga ito ng madalas. CEO Gabriel, may problema sa kumpanya. Kailangan ninyong asikasuhin. Sige, tingnan mo. Inaagaw mo ang aking lalaki at ipapakita ko sa lahat kung anong uri ng babaeng mababa ang lipad si Genggu. Sofia, nagkamali ako dati. Pasensya na, inuman tayo na lang. Kahit hindi ako ang tunay na Genggu at hindi ako ang karibal mo sa pag-ibig, Ji Changqian, wala naman tayong alitan. Para sa boss ko, tatanggapin ko ang iyong paghingi ng tawad. Ano ang problema? Wala, mabango ang alak. Tagay, Sofia, maghintay ka lang, mapapahiya ka. sapat na ba? Teka, hindi mo ba gustong malaman kung sino ang tunay na mahal ni Kuya Gabriel? Siyempre ako. Hindi kayang magmahal ni Kuya Gabriel ang sino man. Palagi siyang may isang batang babae sa puso. Kahit asawa ka niya ngayon, pansamantala lang. Kapag bumalik na ang tunay, iiwan ka niya anumang oras. Unang pag-ibig. Pero ako ang nasa tabi niya ngayon. Naisip mo na ba? Sa sandaling makatanggap siya ng anumang impormasyon tungkol sa batang babae na yon. Iiwan ka niya agad. Hindi ba titigil ang Ji Changqian na ito? Narito ako para tuparin ang kontrata at mabayaran. Wala akong pakialam kung ilan ang unang pag-ibig ng boss ko. Wala akong panahon na magpaliwanag. Tumigil ka dyan. May birthmark siya sa dibdib na kapareho ng sa batang iyon. Siya kaya ang unang pag-ibig? Si Sofia ang unang pag-ibig na hinahanap ni Gabriel. Hindi ako makikipagtalo sa'yo. Ano ang ginawa mo sa akin? Yung gusto mong gawin, syempre. Ang hinahanap mo ay wala kahit saan. Kung ganon, tiyak na hindi kita pakakawalan. Ikalat ang balita tungkol sa unang pag-ibig ng CEO. Tingnan natin kung ikaw ang pipiliin ng CEO o ang kanyang unang pag-ibig, alagaan mo siya.
Hindi ka ba ang unang pag-ibig ni Gabriel? Gusto kitang gawing malandi para sa lahat. Masyado ka pang bata para makipaglaro sa akin. Ang totoong palabas ay nagsisimula pa lang. Kailangan kong makaalis dito. Ganda, walang makakagambala sa atin dito. Wala ka na sa sarili mo, di ko na kailangan paghirapan. Lumayo ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. CEO Gabriel, tingnan mo. Sigurado ka bang dito siya dumaan? Oo, at hindi normal ang kalagayan ng asawa ng CEO. Hanapin siya. Saliksikin bawat kwarto. Kailangan natin siyang mahanap. Sige, Peng, nahanap na namin siya. Sige, sasabihin ko agad kay CEO. Sige. May lead na sa trafficker na pinaimbestiga mo sa akin. Ang trafficker ay nasa lungsod ng Victoria ngayon. Nagkataon, ang batang babae noong araw ay nasa lungsod ng Victoria din ngayon. Sakto naman. Ipadala mo sa akin ang address. Pupunta na ako. Sige, ano ang tungkol sa asawa ng CEO? Ganda, ngayong gabi ay akin ka. Hanapin siya. Siguraduhin walang pinsala sa kanya. Tulong! Boss, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. Ang unang pag-ibig ko ay isang pangarap na itinatago ko sa loob ng maraming taon. Ngunit nang makita ko si Sofia na nasa panganib, napagtanto kong nagpapanik ako. Makapangahas na hawakan ng tao ko sa lungsod ng Victoria. Sawang-sawa ka na sa buhay. Sofia. Sofia. Mahal? Bakit ka nandito? Hindi ba hinahanap mo ang unang pag-ibig mo? Paano niya nalaman na hinahanap ko ang unang pag-ibig ko? Pinapunta ko ang mga tauhan ko. Tungkol sa'yo. Oh? Kaya ba niya ako? Sa wakas, may tao na akong pwedeng pagsuntukan. Hindi ko napigilan. Nagmadali ako pumunta rito. Puno ng isip ko ng mga imahe mong nasa panganib. At narito ka, masigla at maayos. Isang maling alarma. Anong mahika ba ito na ganyan kita kaalala? Boss, Dalhin mo siya. Ikaw, ayos ka lang naman, di ba? Ayos lang ako. Sinubukan akong lasunin ni Chloe. Sa kabutihang palad, matalino ako. Nagkunwaring humingi ng tawad si Chloe at binigyan ako ng inumin. Hindi ako umiinom, kaya niloko ko siya. Tinawag ko si Gabriel. Habang lumingon siya, pinalitan ko ang baso ng grape juice sa mesa. Pagkatapos ng toast, akala ko aalis na siya. Pero nagpatuloy siya sa walang kwentang usapan. Naasar ako sa kanya, kaya nagkunwari akong lasing. Pagkatapos, agad siyang tumawag ng manyakis. At sinabi niya sa akin ng masasakit na salita, na nagpatunay na ang inuming inalok niya sa akin ay talagang para maghiganti. Ilang beses ko lang siya sinigawan sa opisina nung nakaraan at naghiganti siya ng ganoong kasuklam-suklam na paraan. Si Chloe ay napakasama. Boss, kailangan mong mag-ingat sa kanya. Ano ang sinabi sa'yo ni Chloe? Oh, sinabi niya sa akin na mayroon kang unang pag-ibig at hindi mo ako gusto. Dapat kong malaman ang aking lugar. Kung gayon, ano sa tingin mo? Siyempre, masaya ako. Masaya? Oo, kung wala kang unang pag-ibig na hindi mo maaaring makuha, paano napunta sa akin ang ganitong magandang trabaho? Salamat sa Diyos sa biyayang ito. Salamat, unang pag-ibig. Ikaw? Kalimutan mo na, magpahinga ka. Hoy, boss. Tingnan mo ako. Pwede ba akong makakuha ng kompensasyon sa aksidente sa trabaho? Sa ganitong pagkakataon, nagbibiro ka pa. Sa hinaharap, sa mga ganitong sitwasyon, huwag kang magpakatapang. Naiintindihan mo? Naunawaan ko, boss. Senyorito Gabriel, maawa po kayo. Si Binibining Chloe ang may gawa. Hindi ko na ulitin. boss, ano ang gagawin natin sa kanya? Ibaon siya. Senyorito Gabriel, maawa po kayo. Senyorito Gabriel, hindi ko na ulitin. Nahuli ba ninyo ang trafficker? Peke ang impormasyon, niloko tayo ni Chloe. Chloe. Mahal, ako mismo ang bumili ng takeout na ito. Subukan mo.
Ang bait naman ni Sofia. Anong problema kaya ang idudulot niya sa akin ngayon? Ma'am, western food lang ang kinakain ng boss sa umaga. Noong nakaraan, gumawa si Madam ng crystal shrimp dumplings sa family banquet at hindi man lang ginalaw ng boss ang kahit isa. Pero ang Chinese food na ito ay mukhang nakakagana ngayon. Boss, alam kong sanay ka sa western food. Pero hindi ko alam kung paano gawin iyon. Kaya gumising ako ng maaga at naghanap ng mga rekomendasyon. Nakahanap ako ng takeout place na may magagandang review. Subukan mo lang. Sasabihin na ng boss na alisin ito anumang segundo. Boss, pabor lang, subukan mo kahit isa. Nag-antay ako sa pila sa lamig ng matagal para makuha ito. Kumain nga siya. Hehe, masarap, 'di ba? Kahit ang cool na boss, hindi makatiis sa mga food recommendations ko. Ako ang reyna ng takeout ng lungsod ng Victoria. Hindi yun basta-basta. Hindi naman masama ang lasa. Sa susunod kay Ate Jang at sa iba mo na iwan ang mga ito. Hindi ka ba kakain? Kumain na ako. Mukhang tama ang taya ko. Mukhang satisfied ang boss sa takeout breakfast na ito. Baka magka-bonus ako ngayon. Isang platong shrimp dumplings lang. Bakit siya sobrang saya? Hay, hindi makapaniwala. Anak, anong klasing asawa ka? Ang iniisip mo lang ay kumain, hindi ang asawa mo. Hindi. Nanay, kumain na po ako. Hindi po kasalanan ni Gabriel. Anak, kumakain ka ng Chinese food. Ginawa ni Sofia. Ang galing mo. Maswerte si Gabriel sa'yo. Sofia. Nanay, ito po ang... Sabi ko na nga ba? Ang galing mo. Ito ang unang beses na kumain si Gabriel ng Chinese food sa mga nakaraang taon. Mukhang gusto ka talaga ng anak ko. Nanay, bakit po kayo nandito? Muntik ko nang makalimutan ang pangunahing bagay. To, ang sabaw na pampalusog na ginawa ko. Maraming magagandang sangkap ang laman nito. Ginawa ito ni nanay para sa'yo. Dapat mong inumin ito ng regular. Ito ay tanda ng kanyang pag-aalaga. Masarap ba? Ito ay espesyal na lunas na nakuha ko. Ano ang laman? Mga alakdan. Mga alupihan. Dumi ng daga. Ito ay para sa pagbubuntis. Pasensya na, mahal. Sorry. Hindi ko sinasadya. Ma'am, yun po ang basahan na pampunas ng mesa. Nako, magagalit ang senyorito. Hindi ko sinasadya. Ayos lang. Magpapalit ako ng damit. May meeting ako agad. Kumain na kayo. Sige na anak. Sa meeting ba ng kumpanya siya pupunta o tatanggalin ako? Sofia, huwag kang mag-alala. Nanay, hindi mo naiintindihan. Ay, Sofia, tingnan mo, marumi na rin ang damit mo. Ikaw na ngayon ang manugang ng pamilya Gu. Kinakatawan mo ang imahe ng pamilya Gu. Halika, isasama kita ni nanay para mamili ng damit. Nanay, hindi na kailangan. Tara na. Nanay. Welcome po. Maganda ito, maganda rin ito. Ito. 30,000 piso. Itong set 50,000 piso. at itong set. 100,000 piso. Ang mahal. Ito. Malapit na akong tanggalin ng boss, pero ang bait ng nanay niya sa akin. Kung malaman ni tita na kontratang asawa lang ako, baka mahimatay siya agad. Sofia. Halika, subukan mo ang mga ito. Kung maganda, kukunin ko lahat. Tita, hindi po pwedeng kunin lahat, baka kaltasin sa sahod ko. Ay, wala akong mapagpipilian. Wala man akong pagkakataong magpaliwanag. Nasa loob ba si boss? Tulong.
CEO Gabriel, tapos na ang financial report ngayong quarter. Binilhan ako ni tita ng maraming damit sa mamahaling tindahan. Ano ang gagawin ko, boss? Nasa loob ng inaasahan ng lahat ng metrics. Sige. May ilang cooperation expenses na kailangan mong i-review at pirmahan. Bakit hindi nagre-reply si boss? Baka ibalik ko na lang ang mga damit na ito ng ganon. Hintayin ko muna ng ilang araw, saka ko ibabalik. Ay, Sofia, mawawala na sa iyo ang napakagandang trabaho. Kung bibilhan ka ng mga damit ng nanay ko, tanggapin mo lang. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang sa akin. Okay, gets ko. Ang galing, nag-message sa akin ang boss. Ligtas ang trabaho ko. Sofia, tapos ka na bang mag-try? Lalabas na po. Nako, ang sakit ng likod at balikat ko. Mas nakakapagod ang shopping kaysa magtrabaho. Pagod ka ba? Halika. Isasama ka ni Mami para magpahinga. Tara na. Walang bawas sa sweldo at may mga regalo pa. Sa wakas, payapa na ang puso ko. Ako ang pinakamasayang empleyado sa mundo. Tuloy po kayo. Ikaw pala, Lee Sufen. Hindi ko inaasahan na makakasalubong kita ngayon. Noong araw, ang pamilya Gu ninyo ang nagpilit na makipag-alyansa sa pamilya G namin. Ang Changkian namin ay naghintay kay Gabriel ng napakatagal. Ngayon, basta-basta na lang kayo nagbago ng isip. Sino ang magbabayad para sa lahat ng taon ng kabataan ni Changkian? Hoy, Ale! Sa sikat ng araw, tao ka ba o multo? Huwag mong takutin ang mami ko. Ako to. Ikaw pala. Tinakot mo ako. Jeng, Victoria, bagaman ang kasunduan ay itinakda ng mga nakatatanda noon pa man. Lumaki na ang mga bata at nagbago na ang panahon. Tayong mga magulang ay hindi na pwedeng magdesisyon para sa kanila, di ba? Kung gayon, bayaran mo kami para sa pinsalang emosyonal. Hindi gaano, 10 milyong piso. Naku, 10 milyong piso. Hindi, sasabihin ko sa iyo, Ginang, matagal na kitang tiniis. Sinusubukan mo ba kaming nakawan? Dapat mong alalahanin ang anak mong pihikan at baka walang mapangasawa. Ikaw ang walang mapangasawa. Ikaw pala ang hampas lupang dinala ni Gabriel. Tulad ng inaasahan sa isang hampas lupa, walang asal at walang pinag-aralan. Sumisigaw at nagwawala. Ano ang pangalan mo? Ai Xiaosong, tama? Parang mumurahing pangalan. Ang pangalan ko ay Ai Xiaosong dahil gusto ng nanay ko na tumayo ako ng tuwid tulad ng puno ng pino. Hindi tulad ng mga mahihina na may mga pangalan na malambot, marupok, or maselan. Parang mga may sakit na sa hangin lang ay matutumba. Kung ako kaya kong pumalo ng 3 ng sabay. Naalala ko na, ilang araw na ang nakalipas, dinroga ako ng anak mo. Hindi ko pa siya napagbabayad sa ginawa niya. Napakasama ng pagdroga sa iba. Ngayon sisingilin na kita. Ikaw pala, Jeng Victoria. Dinroga mo ang manugang ko? Wala ka bang hiya? Akala mo ba mahina ang pamilya Gu? Ni Sufen, paano mo ako nagawang saktan? Ano kung sinaktan kita? Sinasaktan kita. Kailangan ko ba ng dahilan para saktan ka? Ako. Nanay. Nanay, okay ka lang ba? G and J Victoria. Ang pamilya G ninyo ay kilalang pamilya sa lungsod ng Victoria. Paano kayo basta na lang nananakit ng tao? Lahat halika at husgahan ninyo. Hindi ba iyon si Giang Gu at ang batang madam? Ang pamilya G ay sobrang mayabang. Oo, kahiya-hiya ito. Nananakit ng tao sa liwanag ng araw. Anong pinagsasabi mo? Sila ang unang nanakit. Nanay, okay ka lang ba? Oh, ayan na ang bida. Siya iyon. Inapi niya ako, dinroga niya ako at pinahirapan ang biyanan ko. Ikaw, munting sinungaling. Changkian, naalala ko lang, malapit nang masunog ang lugaw sa bahay. Tara na. Nanay, nalilito ka ba? Nalilito ka ba? Tara na. Hoy, ang mga damit! Binibining Chloe, tumakbo kayo na suot ang aming mga damit. Kailangan namin itong ibalik para isterilisa. Parang pamilyar si Shuhui na ito.
Huwag mo silang pansinin. Tara, isasama kita ni ma'am sa spa. Huwag mong hayaang maapektuhan ang mood mo ng mga ganyang tao. Tara na. Ma'am, ayaw mo na ba talaga kay Chloe bilang manugang mo? Dati mo siyang gusto. Lahat iyon dahil sa lolo mo. Sa ibabaw lang, napaka-arte niya. Hindi kasing cute mo. Kung hindi dahil sa kasunduan na ginawa ng lolo ni Gabriel. Yung tinatawag na business alliance, hindi ko sana sila pinagsama. Pero sa kabutihang palad, si Gabriel mismo ang gumawa ng mabuti at nakahanap ng napakabuting manugang. Gusto kita, ma'am. Hehe, gusto rin kita, nanay ni Gabriel. Pero natatakot ako. Anong kinakatakutan mo? Natatakot ako na si Lolo Gu na pinahahalagahan ang estado at mga patakaran. Kapag nalaman niya ang background mo, hindi siya sasang-ayon. Inupahan lang ako para umarte, pero napakabait sa akin ng nanay ni Gabriel. Sana hindi lahat ng ito ay peke. Ma'am, ano po ang sinabi ninyo? Wala. Sabi ko, ang sarap ng masahe mo. Oh ma'am, ano bang problema mo? Wala pa nga akong ginagawa, hinihila mo na ako palayo. Hindi mo ba nakita ang birthmark sa dibdib niya? Siya si Ji Song Lee. Ang tunay na tagapagmana ng pamilya Ji na pinalayas ko noon. Siya si Ji Song Lee? Hindi ba siya ang unang pag-ibig ni Gabriel? Ano, siya rin ang unang pag-ibig ni Gabriel? Bakit siya pa? Walang pagkakamali, yung birthmark ay natatangi kay Ji Song Lee. Ipinakita pa niya sa akin noon. Anong gagawin natin ngayon? Kung siya nga si Ji Song Lee at ang unang pag-ibig ni Gabriel, ang buong G Group ay mapapasa kanya. Ang lahat ng taon nating pagsisikap ay mauuwi sa wala. Huwag kang magpanik. Hindi pa niya alam ang pagkakakilanlan niya. Basta't mapalayas natin siya ulit bago niya mabawi ang alaala niya. Tama. Sa ilang araw babalik si Lolo Gu, pwede nating... Bumalik na ang senyorito. Nasaan ang madam? Tulog, sumama siya sa matandang madam buong araw kaya maaga siyang natulog. Ang peklat na ito ay kapareho ng lugar ng peklat ng batang babae na sumagip sa akin noon. Boss, anong ginagawa mo? Nagkasundo tayo. Hindi ako binebenta. Sofia, Hindi. Huwag, boss. May prinsipyo ako. Kahit gaano karaming pera ang ibigay mo, hindi ako papayag. ano bang iniisip mo? Nagtatanong ako, paano mo nakuha ang peklat na yan sa binti mo? Bakit hindi mo sinabi? Akala ko may gagawin ka. Gagawin? Wala. Akala ko may kakaiba kang hilig amuyin ang mga binti ng babae. Mali lang. May tanong ako. Sagutin mo, anong nangyari sa binti mo? Ang peklat na ito sa binti ko, itong peklat sa binti ko. Hindi ko talaga maalala. Sabi ng nanay ko, nung natagpuan niya ako, wala akong alaala bago ako mag-8 taon. Maaaring dahil din sa pagkahulog ko nung bata pa ako. Baka nagkataon lang, masyado akong nag-iisip. Huwag kang kabahan, magpahinga ka. Bakit biglang ang lambing ng boss? Ang gwapo niya sa ganito. Sofia, anong iniisip mo? Siya ang boss mo. Hello. CEO Gabriel, nahanap na namin ang mga kumidnap sa inyo noon, sa sirang bodega sa sigang sa labas ng lungsod. Sige, pupunta na ako. Nagpapanggap kang patay ha, gapusin siya. Pag-isipan mong mabuti ang nangyari noong 15 taon. Kapag dumating ang senyorito, subukan mong magtago ng kahit isang salita.
Salita, naalala mo ba ang pagdukot sa 2 bata 18 taon na ang nakalipas? Anong mga bata? Wala akong maalala na kahit anong bata. Paluin siya. Tigil, naalala ko. Salita, Yung batang babae na isinama sa iyo noon, nawala ilang sandali matapos kang makatakas. Hindi ko alam kung nasaan siya. Saan siya nawala? Anping, nawala siya agad pagpasok pa lang sa Anping. Anping, CEO Gabriel, naalala ko na ang pamilya ni Sofia ay dating taga-Anping. Nang kumita ang mag-asawang ay, lumipat sila sa lungsod ng Victoria. Naalala mo ba ang itsura nila? Ang tagal na, hindi ko talaga maalala. Paluin siya. Tigil, naalala ko. Noong ibinigay sa akin ang batang babae, nagmamadali siya. Sinabi lang niya na ilabas siya sa lungsod ng Victoria hanggat maaari ay malayo. Talaga bang hindi mo maalala ang itsura nila? Kung may litrato, baka makilala ko sila. Pero napakahirap para sa akin na ilarawan sila. Naalala ko na ang tao ay napaka-elegante ang pananamit. Naalala mo ang isang tao 10 taon na ang nakalipas? Maraming tao ang gumagawa ng ganitong uri ng trabaho noon. Pero iilan lang ang ganyan manamit at gumagawa ng ganitong trabaho. Sa lahat ng mga taon ko, isa lang ang nakatagpo ko. Sofia, ikaw ba yon? CEO Gabriel, narito po ang impormasyon tungkol sa Madam na hiniling ninyo. Nang tingnan ko po ang background ni Madam, hindi ito basta-basta. Si Madam ay adopted na anak ng pamilyang Ay, sinasabing natagpuan siya, pero bago iyon nawala na ang alaala niya at wala siyang natatandaan. Mahihirapan itong patunayan. Ano ang ginagawa ni Madam kamakailan? Siguro nasa interview si Madam ngayon, kahapon lang niya nakuha ang diploma niya. Interview. Hello boss, narito po ang resume ko. Ako po si Sofia. Marketing po ang major ko. Nag-deliver po ako ng pagkain at namigay ng flyers. Malakas po ang insight ko sa market demand. Kahit kakakuha ko lang po ng diploma, marami na po akong practical na karanasan. Sana po bigyan ako ng inyong kumpanya ng pagkakataong mag-intern. Magtatrabaho po ako ng mabuti. Hindi ganoon kahanga-hanga ang diploma mo. Malamang hindi ka namin kailangan. Mukhang tapos na ang interview na ito. Hello? Okay. Sige. Binibining Sofia, ang major mo ay tamang-tama sa aming kailangan. Talagang bihirang talento ka. Sa wakas, nagmulat na ang langit. Sa wakas, may nahanap na kaming katulad mo. Tanggap ka na, 100,000 ang base salary kada buwan. Ano sa tingin mo? 100,000 kada buwan. Kung hindi sapat iyon, pwede tayong magdagdag pa. Hindi. Ang ibig kong sabihin, sobrang satisfied ako. Mabuti, ayos na. Pwede ka nang magsimula. Maligayang pagdating sa creative company namin. Okay, boss. Magre-report ako sa trabaho bukas. Salamat, boss. Oo nga. Alam ko na ako ang pinakamahusay. Ngayon, maaasikaso na ang gastos sa paggamot ni nanay. Tinawagan ko na ang head ng creative company. Siguradong matatanggap siya. Pero bakit hindi dapat malaman ng Madam ang tungkol dito? Gusto ko lang na makuha niya ang trabaho ng mag-isa, hindi dahil sa akin. Nakuha ko. Boss, parang lalo kang nagkaka-interes sa Madam kamakailan. Ako ba? Sofia. Surprise? Sorpresa. Para ipagdiwang ang bagong trabaho ko, ako mismo ang nagluto ng hapunan. Pero may naaamoy ako. Sinasabi mo bang amoy paminta? Iyon ang sasabihin ko sa iyo.
Gusto kitang lutuan ng masarap na hapunan. Pero baka dahil matagal na akong hindi nagluto, medyo bumaba na ang husay ko. Bawat ulam ay medyo bigo, pero okay lang. Kung hindi mo iniisip, pwede kitang isama sa labas para kumain. Ako na ang bahala. Kaya, yun ang nangyari. Medyo bigo ang tawag mo dyan? Maliit na pagkabigo ang tawag mo dyan? Oh, wag mo nang alalahanin ang mga detalye. Ayusin ko lahat to pagbalik ko. Huwag kang mag-alala. Isasama kita kumain. Hindi ko bababaan ang standards mo. Sigurado ka bang gusto mo akong tratuhin ayon sa standards ko? Oo, gusto ko talagang maranasan ng buhay foodie. Ngayon, naging miserableng buhay ko na. Gusto mo bang magayos? Hindi. Huwag mo nang alalahanin ang mga detalye. Tara na, tara na. Sofia, anong mga kinakain mo? Ang bigat mo. Nakakuha ako ng bagong trabaho. Magdiwang tayo. Huwag kang tumigil. Gusto ko ng isa pang inumin. Ginulo mo ang kusina ko. Hindi ka marunong uminom, pero ang dami mong ininom. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang umalis. Gabriel, hindi ko napansin na gwapo ka pala. Ang tuwid ng ilong mo, pulang-pula ang labi mo. Para kang kaibigan na nakilala ko noong bata ako. Kaibigan na nakilala mo noong bata ka? Ano pangalan nung taong nakilala mo? Sofia, huwag kang matulog. Tapusin mo ang sinasabi mo, Sofia. Sofia. Sofia, bumaba ka na Gabriel, almusal na. Sofia, sabi ni Gabriel, uminom ka raw kagabi at masama ang tiyan mo. Pinagluto kita ni Ate Jang ng lugaw na millet. Sige, kain na. Supil, halika rito. Tatay, nakabalik ka na sa bansa. Bakit po hindi kayo nagsalita nang pumasok kayo? Kung hindi ako dumating, hanggang kailan mo ito itatago sa akin? Ang kasunduan sa pagitan ng pamilyang G at Gu ay itinakda noong henerasyon natin. Nagpakasal ka sa isang babaeng hindi mo kilala, itinuturing mo pa ba akong lolo mo? Lolo. Lolo. Si Sofia ang asawa ko. Kung may problema po kayo, sa akin na lang po ninyo ilabas. Ang sarap ng pakiramdam na protektado. Lolo, sa totoo lang po kami na... Sofia, huwag kang magsalita. Masyado ka ng matapang. Hinding-hindi ko papayagan na makapasok sa pamilyang Gu ang isang babaeng walang tiyak na pinagmulan. Lolo, pumayag man po kayo o hindi, siya ang asawang pinili ko. Siya lang ang kinikilala ko. Lalabanan mo ba talaga ako? Nakalimutan mo na ba kung paano kita tinuruan noong bata ka? Hindi ko nakalimutan. Sinabi ninyo na ang tagapagmana ng pamilyang Gu ay dapat unahin ang pamilya sa lahat ng bagay, kabilang na ang kasal. Mula nang ako ang pumalit sa pamilyang Gu, hindi lang natin napanatili ang pagiging pinakamayaman, pinalawak ko rin ang merkado sa ibang bansa. Iyan ang nagpapatunay na ako, si Gabriel, ay hindi nangangailangan ng kasal para sa alyansa upang mapangalagaan ang pamilyang Gu.
Ginagalit mo ako. Lolo, pakiusap, huminahon po kayo. Lolo, pakiusap, huminahon po kayo. Huwag na po kayong mag-alala. Bibigyan kita ng dalawang opsyon. Hiwalayan mo agad ang babaeng iyon. Ang posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Gu ay iyo pa rin. Kung ipipilit mo pa ring dalhin ang babaeng iyon sa pamilya Gu, huwag mo na akong tawaging lolo mo. Lolo, sasabihin ko ng muli, hindi siya ang babaeng iyon. Ang pangalan niya ay Sofia. Siya ang asawa ko. Hindi ko inaasahan na handa palang makipaghiwalay ang boss sa pamilya Gu para sa akin. Oh, anak, hindi ka ba marunong makipag-usap ng maayos sa lolo mo? Oh, tatay, ang aga naman po ninyo dumating. Kumain na po ba kayo? Gusto nyo bang magpahanda ako sa kusina? Ngayon, ang mga kabataan ay madalas lumalaktaw sa almusal pero huwag mong pababayaan ang sarili mo. Hindi ako makakain sa bahay na ito. Tara na. Ingat po kayo, Lolo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mula ngayon, sabihin mo sa akin kung may mangyari. Oo, iwan mo na lahat sa kanya. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sige. Nako, sobra akong alagain ng boss at mahal ako ng nanay niya. Hindi ko maisip kapag natapos na ang kontrata kung kaya ko bang lisanin ang pamilyang ito. Kain na. Minamaliit natin ang babaeng ito. Kahit si Lolo Gu ay hindi siya kayang hawakan. Anong gagawin ko? Ayoko talagang sumuko kay Kuya Gabriel. Alamin mo kung saang kumpanya nagtatrabaho si Sofia. Alam mo ba, si Sofia ay kinakalinga ng isang mayamang lalaki. Noong isang araw, nakita ko siyang sumakay sa mamahaling kotse ng isang matandang lalaki. Ha? Talaga? Hindi naman siya mukhang ganong klase ng tao. Huwag mong husgahan ang tao sa panlabas na anyo, kaya pala nakapasok siya sa kumpanya natin nang walang karanasan. Hindi ko akalain na may ganon siyang alindog. Ano na bang ginagawa ni Sofia? Hindi ko siya nakikita sa paligid. Makikita niyo po siya sa bahay. Hindi po pumapasok ang madam sa opisina. Halatang miss niyo po siya pero ayaw niyo aminin. Anong sinabi mo? Wala po. Malamang busy po ang madam nitong mga nakaraang araw. Kung miss niyo po siya, pwede niyo naman siyang puntahan. Busy sa ano? Hindi ba ako ang boss niya? So balak niyo po bang tulungan ang madam na mag-resign? Hindi. First job naman niya iyon. Aminin niyo na lang po na hindi niyo kaya. Pero hindi niya ako sineseryoso. So anong gusto niyong gawin? Paano kung ibigay ko sa kanya ang posisyon ko bilang assistant? Sa tingin mo, papayag ba si Sofia na maging assistant ko? Wag na, masyadong nakakapagod maging assistant. Hindi niya kaya yon. Sofia, lumabas ka dito. Narinig mo ba, pumasok siya sa kumpanya dahil iniingatan siya. Pinahahalagahan ng general manager ang reputasyon, tiyak na sisibakin niya iyan. Sa tingin mo ba baka siya ay naape? Kung iniingatan siya, bakit siya magtatrabaho tulad natin? Hindi mo gets, nainip sa bahay ang mayayaman. Narinig ko, 70 na ang matanda, tiyak na malungkot siya sa bahay. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, si Sofia ay hindi ganyan. Oo, huwag magpakalat ng chismis bago malaman ang totoo. Sir Yang, anong problema? Sofia, may mga chismis tungkol sa iyo sa kumpanya. Sinasabi nila na ikaw.
Nakita ko siyang tinawag ng boss. Malamang sisibakin na siya. Magaling. Sa pagkakataong ito, masisira siya. Sofia, hindi maganda ang pakiramdam na tinuturo ka ng buong kumpanya, di ba? Ang tulad mo ay hindi karapat-dapat maging tagapagmana ng G Group at hindi rin karapat-dapat kay Gabriel. Ayos ka lang ba, Sofia? Anong sinabi ni Sir Yang sa'yo? Sabihin mo na. Sinabi niya, Anong sabi niya? Hahanapin ko siya, ang sipag mo, hindi ka nila masisante dahil lang sa chismis. teka, sisante, kailan daw nila ako sisantihin? Bakit ka mukhang nag-aalala? Oo. Sabi niya ako ang mamamahala sa proyektong ito. Ay, natakot kami. Hindi ba maganda yon? Hindi, ayoko ng overtime. Nag-alala lang tayo sa wala. Talaga? Sofia, maraming chismis tungkol sa'yo sa kumpanya kamakailan. Sinasabing may nagpapaalaga sa'yo na 70 taong gulang na lalaki. Ako, Noong in-interview kita bago ka pumasok, tinawagan ako ni Old Master Gu ng personal. Sofia, ikaw ba ang kabit ni Old Master Gu? hindi. Sir Yang, anong sinasabi mo? Paano magiging ganon? Kaedad niya ang lolo ko. 'Di ba? Alam ko na hindi ka ganyang tao. Pero ang apo niya, si CEO Gabriel, ang asawa ko. Ano, si Gabriel ang asawa mo? Hmm, Sofia, mula noong araw na pumasok ka, alam ko na isa kang tunay na talento. Kaya simula ngayon, ikaw na ang project team leader. ako ang project team leader. Baliw ka ba o ako? Baliw tayong lahat. CEO Gabriel, may narinig lang ako, chismis tungkol kay Madam sa bago niyang kumpanya. Anong chismis? Sabi nila si Madam ay may matandang lalaki na sumusuporta. Tara na. Saan? Para ipakita sa kanila ang matandang lalaki na kumakandili sa kanya. Hintayin mo ako, CEO Gabriel. Ang kapal ng mukha mo talaga, Sofia. Nilalandi mo pa ang mga leader ng kumpanya mo. Tingnan ninyo lahat. Huwag kayong magpaloko sa itsura niya. Malamang nakikipag-sex siya sa mga leader ng kumpanya ninyo. Anong kalokohan? Maniwala ka, sasampalin kita. Ano, gusto mo akong saktan? Natatakot ako sobra. Isipin mo, kung hindi siya gumamit ng connection at sex, paano siya nakakuha ng ganyang magandang trabaho? Oh, kakasimula pa lang niya, walang pinag-aralan, project leader na agad. Alam ko na hindi siya disenteng tao. Siguradong may something. Tama na, walang bonus ang pagtatalo. Magtrabaho na lang. Papatunayan ko ang aking kakayahan para patahimikin kayo. Wow, kaninong sasakyan ito? Sinong mayamang dalaga ang nakatago sa kumpanya natin at naghihintay umuwi? Oh my God, si CEO Gabriel ba yan? Bakit siya personal na pumupunta sa kumpanya natin? Binibining Chloe, uulitin ko, may asawa ako. Kung mahuli ko kayong muli na nangaapi sa asawa ko, huwag kayong magalit kung hindi ko napapansinin ang relasyon ng ating pamilya. Lin Feng, ihatid mo si Binibining Chloe palabas. Huwag mong sirain ang sandali naming mag-asawa. Ano, si Sofia ang asawa ni CEO Gabriel? Wow, naiinggit ako kay Sofia. Dito po, Binibining Chloe. Gabriel, pagsisisihan mo ito. Mahal, bakit ka nandito? Sinusundo kita sa trabaho. Kung hindi ako dumating, naging kerida ka ng isang matandang lalaki. Alam mo na. Ang kampante mo, may nagkakalat ng ganyang chismis tungkol sa'yo pero kalmado ka pa rin. Ngayon ko lang nalaman na nakuha ko ang trabahong ito dahil sa'yo.
Ayaw kong ma-pressure ka. Salamat. Boss? Nanay, kung siya talaga si Ji Songli at ang tagapagmana ng pamilyang Ji, ano ang gagawin natin? Ewan ko ba, buhay pa itong pesting bata pagkatapos ng maraming taon. Ibinenta ko siya sa mga trafikante noon. Bakit hindi pa siya patay? Nanay, pinaratangan mo ang kanyang ina at inagaw mo ang G Corporation. Baka bumalik siya para maghiganti. Huwag kang magpanik. Baka hindi niya naaalala kung sino siya. Tuluyan na nating gawin ito. Ji Changqian, ikaw pala. Ako nga, ang yabang mo nun, paulit-ulit mo akong hiniya, ituloy mo lang. Ji Changqian, baliw ka ba? Anong ginagawa mo? Baliw. Matagal na akong baliw. Noong malaman ko na si Kuya Gabriel ay kasal sa iyo, tuluyan na akong nabaliw. Akala mo ba ang galing-galing mo? Nagpapaka-inosente at kaawa-awa para mangakit ng lalaki. Hindi ka pababayaan ni Gabriel. Sofia, hindi ba ang gusto lang ni Gabriel ay ang mukha mo? Kung sisirain ko ang mukha mo, mamahalin ka pa ba niya? Teka, may sasabihin akong sikreto tungkol kay Gabriel. Anong sikreto? Lin Feng, alamin mo kung nasaan si Madam. Opo. Natagpuan ko. Ayon sa address na sa lumang bodega si Madam. May mali, baka nasa panganib siya. Tara na. Anong lihim? Lumapit ka at sasabihin ko sa'yo. Tama na, sabihin mo na. Hulihin siya. Maghiwa-hiwalay kayo at maghanap. Opo. Ang galing mo pala lumaban. Ngayong nasa kamay kita, wala kang magagawa. Sofia. Boss, Sofia, okay ka lang? Sofia. Sofia. Gabriel, kailangan mong patuloy na tumakbo. Hahanapin kita.
Sofia, anong sinabi mo, Sofia, Sofia? Doktor, iligtas mo siya agad. Doktor, pakiusap. Hindi siya pwedeng mamatay. Talagang hindi siya pwedeng mamatay. Sofia, huwag kang matulog. Kayanin mo. Sandali lang, kayanin mo. Inuutusan kitang gumising. Kailangan mong gumising. Pamilya, pakiantay sa labas. CEO Gabriel, sinabi ng doktor na wala ng panganib ang madam. Hindi mo na kailangang mag-alala ng labis. Paano mo nakuha ang peklat na ito sa binti mo? Yung peklat na ito sa binti ko, hindi ko talaga matandaan. Sinabi sa akin ng nanay ko. Talaga pala ikaw iyon. Kaya hindi ka nabigo na pumunta. Nakalimutan mo lang ang sarili mo. Sofia, huwag kang matakot. Ako ito. Sofia. Sofia, ito ang kapatid mong si Qianqian at si Tita Shuhoy. Ang tatay ni Qianqian ay pumunta sa napakalayong lugar upang protektahan ang tatay ni Sofia. Sila na ang titira sa atin mula ngayon. Siya ay pamilya natin. Dapat kayong magkasundo. Sofia. Sofia, wala na ang nanay mo. Ako na ang nanay mo ngayon. Naintindihan mo? Nanay. Sofia, nagkaroon ka ba ng bangungot? Dalhin mo siya. Ilayo mo siya sa lungsod ng Victoria hanggat maaari. Huwag kang maingay. Pasok! Pakawalan mo ako. Gusto kong umuwi. Masasama kayo. Pakawalan ninyo ako. Pakawalan ninyo ako. Pakawalan ninyo ako. Sofia, gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Sinabi mo na ang pangalan mo ay Jisong Lee. Pinatay ni Shuhoy ang aking ina. Kinidnap ako at ibinenta sa mga trafficker. Bakit niya ginawa yun? Dahil kinuha niya ang brand company ng aking ina. Natakot siya na magiging sagabal ako. Ano naman ako? Sino ako? Boss kita. At? At asawa ko sa pangalan. At? Yun lang. Saka, naaalala mo bang iniligtas mo ang isang batang lalaki noong bata ka pa? Isang batang lalaki? Oo, sinabi ko sa kanya na maghintay doon at babalikan ko siya. Paano mo nalaman yun? Bakit hindi ka bumalik sa kanya? Ako. Bakit hindi ka bumalik sa kanya? Ako. Dinukot talaga ako. Nang makatakas ako, sinubukan ko siyang hanapin, pero nahulog ako at tumama ang ulo ko. Pagkatapos noon, naging malabo ang lahat ng alaala ko. Kaya hindi siya pumalya sa appointment. Naligaw lang siya. Nawala siya at nawala ako. Gabriel, anong problema mo? Ayos lang ako. Nahanap ko lang ang dating pinakamahalaga ko. Oh. Gabriel, ibibigay ko ang lahat ng sweldo ko.
Pwede mo ba akong tulungan? Oh, ano ang kailangan mo? Tulungan mo akong mabawi ang pamilya G. Sige. Hindi ka man lang nagtatanong kung bakit. Kung gusto mong sabihin, makikinig ako. Kung ayaw mong sabihin, maghihintay ako. Hihintayin ko hanggang handa ka na. Bakit ang bait mo sa akin? Asawa kita. Kahit bayad lang? Oh, kahit bayad may sertipiko. Nagdesisyon na ako. Kung ikaw man ang batang babae na sumagip sa akin noon o ang Sofia na may kasulatan sa akin ngayon, pinili kita. Biglang pumanaw ang mga magulang ni Madam, kaya pansamantala siyang pinalaki ni Shuhui. Ang G Group ay pansamantala ring nasa kontrol ni Shuhui. Pero basta mapatunayan natin na si Madam ang nag-iisang anak ni Ji Jiancheng, si Ji Songli, mababawi niya ang kontrol ng G Group. Hindi sapat. Hindi lang gusto kong mabawi ni Sofia ang G Group. Gusto ko ring managot si Shuhui sa ginawa niya noon. Ano ang ginagawa ni Madam ngayon? Mabuti naman si Madam, nasa trabaho siya ngayon. Nasa trabaho? Sofia, bigyan mo ako ng panahon. Makakamit ko ang hustisya para sa iyo. Lahat tumahimik. Ngayon, ang Sunoka, subsidiary ng G Group, ay magdaraos ng unang product launch nito sa 10 taon. Kailangan nating ibigay ang lahat. Si Sofia ang mamamahala sa launch na ito. Sofia, may problema. Wala pong problema, Sir Yang. Noong bata ako, iniwan ako ng mga kaedad ko dahil sa itsura ko. Kaya ginamit ng nanay ko ang genetic samples ko para sa pananaliksik. At nilikha ang Sunoka sa pangalan ko. Mamaya itinago ang genetic info ko sa isang secret compartment sa lab. Ako lang at ang nanay ko ang makakapagbukas nun. Yan ang pangunahing ebidensya ng pagkakakilanlan ko. Ako si Sofia. Marketing ang major ko. Nag-deliver ako ng pagkain at namigay ng flyers. Ang ibang babae gusto ng romance, ako gusto ko lang kumita at magbayad ng utang. Pumunta ako para mag-interview. Nagkataon lang na may delivery order ako. Kailangan ko pang magsikap. Sir, ito po ang resume ko. Alam kong ako ang pinakamagaling. Hindi dapat husgahan ng libro sa pabalat nito, kaya pala nakapasok siya ng walang dala. Kung wala siyang backer, paano siya makakakuha ng ganyang trabaho? Oo, bagong salta lang, walang pinag-aralan, project leader na agad. Ibibigay ko lahat ng sahod ko. Pwede mo ba akong tulungan na mabawi ko ang G Group? Si Sofia ang mamumuno sa launch na ito. Sofia, may problema ba? Wala pong problema, Sir Yang. Ma, nakauwi na ako. Pagkatapos ng 10 taon, kumpleto na ang buong pag-upgrade ng produkto ng Sunoka. Ang Sunoka ay ang definisyon ng kagandahan at namumuhay para dito. Bakit nandito siya? Hindi tinutukoy ng Sunoka ang kagandahan. Ang orihinal na layunin nito ay hindi na tungkol sa pagbabago ng kagandahan, kundi tungkol sa pagtuklas ng natural at tunay na kagandahan. Sino ito? Nagsasalita siya para sa Sunoka. Pwede ko bang malaman kung sino ka? Anong karapatan mong magsalita para sa Sunoka? At ano ang basihan mo? Dahil ako si Ji Songli, ang anak ng tagapagtatag ng Sunoka na si Shen Mengjun. Pinakuha ako ni Shuhui at dahil sa nangyari, nawala ang aking alaala. Kamakailan lamang ay naalala ko ang aking tunay na pagkakakilanlan. Kung hindi kayo naniniwala sa akin. Ang lab ng Sunoka ay palaging nag-iingat ng mga genetic sample ni Ji Songli. Maaari ninyo itong i-verify mismo. Alam ko iyan, narinig ko na ang Sunoka ay itinatag ni Shen Mengjun para sa kanyang anak na si Ji Songli. Lahat ng pananaliksik ng produkto ay nakasentro kay Ji Songli. Noon misteryosong nawala si Ji Songli. Katawa-tawa, may biglang lumitaw na babae at nag-claim na siya si Ji Songli.
at gusto pumasok sa core lab ng ating G Corporation. Kung tumagas ang ating mga sikreto, sino ang magdadala ng lugi? Ako. Gabriel, ma'am, ano ang gagawin natin? Dito po, President Chu. Pinalitan ko na ang laman ng test tube. Hinihintay ko ang desperado mong mukha. Ang test ay nagpapakita na ang DNA ng dalawang sample ay magkatugma. Si Sofia ay si Ji Song Lee. Imposible iyan. Pinalitan ko na ang laman ng test tube. Imposible iyan. Dahil ang pinalitan mo ay ang peking DNA na inihanda ng nanay ko para sa mga may masamang hangarin. Ang nanay ko at ako lang ang nakakaalam ng totoong DNA. Siya nga ay si Ji Song Lee. Kaya ang pagkawala ni Ji Song Lee noong araw ay gawa niya. Siya ay isang human trafficker. Sofia, kasalanan mo ang lahat. Bakit kailangan mong bumalik na buhay? Dapat hindi na lang kita pinaalis nun. Dapat hinayaan kitang mamatay tulad ng nanay mo. Akin ang G Corporation, akin ito. Bakit hindi ka namatay? Bakit ayaw mong mamatay? Bakit hindi ka mamatay? Ingat. Gabriel. Maghanap kayo sa bawat kwarto para sa akin. Uulitin ko, may asawa ako. Kung mahuli kitang ginagambala ang asawa ko, huwag mong asahan na igagalang ko pa ang ugnayan ng ating pamilya. Ay nako, nasa panganib si Sofia. Sofia. Boss, Sofia, doktor, iligtas mo siya. Bilisan mo! Sofia, huwag kang matulog. Kayanin mo. Konting tiis pa. Inuutusan kitang gumising. Kailangan mong gumising. Gabriel, wag mo akong takutin. Tingnan mo ako. Hindi ka pwedeng masaktan. Nangako ka sa akin, Gabriel. Dati, iniligtas mo ako. Ngayon, ako naman ang magliligtas sa'yo. Huwag kang magsalita, Gabriel. Tingnan mo ako. Tulong, tumawag ng ambulansya. Bilisan mo, tumawag ng ambulansya. Gabriel, gumising ka. Pakiusap, gumising ka na, ha? GNJ Victoria, pinaghihinalaan ka ng sinadyang pagpatay at pagpupuslit ng bata. Sumama ka sa amin. Hindi ko ginawa. Hindi ako iyon. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ang nanay ko. Pakawalan mo ako. Tapos na ang lahat. Ma'am, masyadong maraming dugo ang nawala sa CEO Gabriel. Hindi maganda ang lagay niya. Kahit makalampas siya sa kritikal na panahon, maaaring manatili siya sa matagal na pagkawala ng malay. Kahit magising siya, kailangan niya ng full-time na pag-aalaga. Kung makakabalik ba siya sa dati niyang kondisyon, wala tayong kasiguraduhan. Paano nangyari ito? Gabriel, hindi ka dapat masaktan? Sofia, tinanong kita, paano mo nakuha ang peklat na yan sa binti mo? Anong ginagawa mo dito? Kung gusto mo man o hindi, siya ang asawang pinili ko. Siya lang ang tatanggapin ko. Pinaalala mo sa akin ang isang kaibigan na nakilala ko noong bata pa ako. Tulungan na lang kita. Nakabit na. Ituwid mo. Kung baluktot, walang swerte sa susunod na taon. Ang clumsy mo. Subukan mo ulit. Isa pang try. Sa pagkakataong ito, tatamaan talaga kita. Gabriel. Sa isang punto, napagtanto ko na hindi na lang kita nakikita bilang aking boss. Nagsimula akong maghintay sa iyong pag-aalaga araw-araw. Inaasam-asam ko na makasama ka araw-araw. Gabriel, hindi na ako mabubuhay kung wala ka. Mangyaring gumising ka, okay? Gumising ka at gagawin ko ang lahat. Isusuko ko na ang sahod ko. Ibibigay ko rin ang mga bonus ko. Gumising ka lang, okay?
Totoo ba ang sinabi mo? Nasaktan ba kita? Narinig ko lahat ng sinabi mo. Totoo ba ang sinabi mo? Ikaw, Gabriel? Gising ka lang pala at nagpapanggap? Hello, taro bubble milk tea. Walang taro, walang milk tea. Bula lang. Sino nag-order niyan? Kaya ko mag-photoshop. Bibigyan kita ng 20% diskwento. Huwag kang mag-alala, boss. Tapos na ang misyon. Kasal na tayo. Nagpanggap akong kurtesan. Ganito? Hindi ko sinasadya. Nakita mo akong hubad. Hindi ka ba naghahanap ng unang pag-ibig mo? Subukan mo lang. Napagkasunduan natin. Hindi ako for sale. Surprise. Salamat, boss. Huwag kang umalis. Gabriel, ang gwapo mo. Miss Sofia. CEO Gabriel, gising ka na pala. Hindi mo alam kung gaano ako nag-alala sa'yo. Hindi kailangan ang pag-aalala mo. Uy, kakagaling ko lang sa ospital at ganyan ka sa akin. Hindi ka ba takot na maibalik ako sa ospital? Pinagpanggap kitang walang malay sa ospital. Pinaluha mo ako sa daya mo. Ano kung sinaktan kita? Bahagya lang naman. Bahagya lang? Di hindi na ako magpipigil. Lakas ng loob mo lumaban. Gabriel, nandadaya ka. Susuko na ako. Natatakot ako. Kung magpapatuloy ka, bubuka talaga ang sugat ko. Walo kang beses na pinasabog ang kusina ngayong buwan. Mayroon tayong Ate Jang at Ate Hu. Bakit mo ipipilit na magluto? Ilang pagsabog pa at iba-blacklist tayo ng insurance company. Sasabihin ko sa'yo, kung ako si Sofia, kapag may gusto ako, gagawin ko yon. Sige. Pero ikaw ngayon ang babaeng CEO ng G Group. Pwede ka bang umasta na parang CEO? Huwag kang tumakbo sa kusina sa tuwing may pagkakataon. Ano kung CEO ako? Kailangan pa rin kumain ng mga CEO. Gusto ko lang namang magluto para sa'yo. Mali ba yun? Pwede ba tayong kumain ng iba ngayon? Ano ang gusto mong kainin? Gabriel, paano kung hindi ako ang unang pag-ibig mo? Wala nang paano kung dahil nandito ka na sa tabi ko. Saka kailangan kong kalkulahin ang bayad sa kontrata para sa permanenteng asawa. Saka kailangan ko na lang ibenta ang sarili ko para bayaran ang utang at magtrabaho para sa iyo habang buhay.